Alright, andito na naman tayo sa isang edisyon para matuto with Sir CJ Formaran. Okay, ang sabi ko nga, this time, iwas muna tayo sa accounting lectures dahil naka-Christmas break naman. Pero syempre, hindi pa rin tayo titigil sa pag-share okay, ng ating knowledge. Okay, and this time, dahil Christmas special natin ito, video lectures na ito, okay, ang pag-uusapan natin ay di ba tungkol sa pag-iipon at or sa pag-save at saka pag-i-invest. Okay? At meron na tayong dalawang naunang video lectures about dito. Okay? Yung una, di ba, yung dalawang klase ng wallet which is natutunan natin doon, kailangan pala nating i-increase yung amount ng ating tinatawag na psychological wallet. Okay? Ikalawa naman, okay, doon sa ikalawang video lectures natin, pinag-usapan naman natin anong pinagkaiba ng savings, anong pinagkaiba ng hoarding. Tapos, ano yung poverty formula, ano yung abundance formula, di ba? Ano yung mga dapat mong iwasan, etc. etc. Yun yung mga unang dalawang steps para, di ba, sa tamang way ng pag-iipon at saka ng pag-invest. Okay? At syempre ngayon, ang pag-uusapan natin ay napakahalagang bagay. But before that, okay, syempre gusto muna natin magpasalamat sa ating mga subscribers sa patuloy na pagsuporta at pakikinig dito sa ating mga dinidiscuss okay, sa ating YouTube channel. Ayan, so thank you very much sa inyo. Okay? And ngayon, itong topic na to na i-discuss natin at talaga namang napakahalaga. Okay? Syempre, magbibigay tayo ng credit sa International Marketing Group or IMG. Okay, which is isa tayo sa mga members ng IMG. Okay? At isa sa mga mission or campaign nila gawing lahat ng mga tao na financially literate. Okay? Kasi nga, 'di ba, syempre, hindi rin naman naiituro sa paaralan or sa school yung tamang way ng pag-iipon. Okay, kaya nga this time nag-create tayo ng special video lectures para sa portion na to, yung tamang pag-iipon, tamang pag-iinvest, ano ba ang dapat nating mga matutunan. Okay? So part tayo ng campaign ng IMG. At ito nga, ang isa sa mga pag-uusapan natin ay isa sa mga mahalagang contribution or concept na ibinigay sa atin ng IMG. Kaya wag na natin patagalin at atin nang simulan. Okay. Ano ba itong pag-uusapan natin? Nakalagay naman dito sa screen, nakalagay solid financial foundation. Kumbaga, kung ikaw ay magpapagawa ng bahay, kailangan matibay ang pundasyon para kahit anong unos ang dumating, di ba? Bagyo, lindol, okay, hindi basta-basta magigiba. Ngayon, okay, pagdating sa practical tip ng pag-iipon at saka ng pag-i-invest, meron din tayong tinatawag na solid financial foundation. At hindi lang basta financial foundation na solid. Okay? At ito talaga, okay, in my years of experience, in my years of my career, itong natutunan ko ito, nung in-apply ko talaga namang guaranteed, okay, na umayos ang takbo ng ating financial foundation. At isa lang naman ang gusto nating mangyari, di ba? At the end of the day, yung tinatawag na financial freedom. Ano yung ibig sabihin ng financial freedom or financial independence? Yung hindi ka nag-iisip, okay, na bukas meron ba akong kakainin? Bukas pag nagkasakit ba ako, meron ba akong magagastos? Di ba? Yung mga ganon. Okay? Yung peace of mind yan. Binibigyan tayo ng peace of mind. Okay? Hindi lang para sa present but also sa future. Ayan. Okay? So wag na natin patagalin at simulan na natin. Kaya mapapansin mo, okay, dito sa ating screen meron tayong parang pyramid, di ba? Nang syempre magsisimula sa baba papuntang taas. Okay? So ano ba daw dapat ang unang pundasyon or unang step ng pag-build ng solidong financial foundation? Okay, kung mapapansin mo, nakalagay increase cash flow. Yan. Ano ang ibig sabihin ng increase cash flow na yan, di ba? Increase, okay, taasan mo. Cash flow, cash inflow ang pinag-uusapan dyan, hindi outflow. Ibig sabihin, yung pasok ng pera sa atin. Okay. Ang ibig sabihin lang nito, kapatid, huwag kang dumepende sa isang source ng income o isang source ng kita. Okay? Bakit? Kitang-kita naman natin ngayong nangyaring pandemic, di ba? Maraming nawalan ng trabaho o kaya yung mga negosyo nagsara, di ba? Paano kung maulit-ulit yung pangyayari kasi katulad ngayon, di ba? Nagbabanta na naman ng panibagong lockdown. So posible na naman na maraming magsarang negosyo, maraming mawalan ng trabaho. Paano kung yun lang ang source ng income mo o yung kinikita mo? Na
Siyempre inaano mo panggastos sa araw-araw, okey. Paano ka na mabubuhay nan, okey? Ito nga yung pinag-uusapan natin dun sa ikalawang video lecture natin na may nagtanong dun na what if, okey, sir, yung gastos kasi namin, eh, halos equal lang dun sa kinikita namin. Hindi na nga kami gumagastos ng kung ano-ano, kumbaga basic needs na lang talaga. Yan, paano nga daw kung gano'n? Yun na nga, okey. Ano nga ngang gagawin mo kapag gano'n? Na halos wala na ngang natitira, wala ka namang maitabi. At ang nangyayari nga ay puro utang pa. At nangyari nga yan nitong pandemic, 'di ba? Dahil walang source ng income, ano ang tendency? Nangutang. Eh ang problema, lahat affected, 'di ba? So hindi ka rin makapangutang ng maayos. For survival na nga ang nangyayari. Okay? Kaya ngayon na okay, bata ka pa, maayos pa ang 'di ba? Maayos pa ang takbo ng iyong career. Ayan, eh simulan mong magpadami ng source of income or multiple source of income. Okay, pwedeng halimbawa ikaw ay empleyado at the same time ay entrepreneur. Pwede naman kasi yun eh. Or may other sidelines ka other than dun sa mainstream ng income mo. Wala namang masama dun, okay? Kasi sa panahon ngayon, hindi na rin talaga tayo pwedeng mag-inarte sa buhay. Okay, sa hirap ng buhay, hindi na tayo pwedeng mag-inarte. At yun nga, okay, never depend on one stream of income. Okay? At yan ay matagal na nating itinuturo. Kahit naman ako sa case ko, 'di ba, kahit ako ay nagtuturo, eh, meron pa naman tayong mga other sources ng income like consultancy, et cetera, mga katulad nito si IMG natin, IMG business natin, 'di ba? And may mga tindahan tayo, et cetera, et cetera. Okay? So, 'yun ang kauna-unahang step. Mag-isip ka ng paraan, okay, na madagdagan ang source ng income mo. Never depend on one source of income. At sabi ko nga, danas na danas natin yan ngayong pandemic, 'di ba? Na maraming naging affected. So, may natutunan na tayong mahalagang bagay doon. Okay? So, increase cash inflow or increase cash flow. Okay? Ito lang ang iwasan mo. Baka naman pag increase ng cash flow mo or other source ng income, okay, hindi mo i-apply yung natutunan mo doon sa video lecture 1 natin, yung psychological wallet. Baka naman na nangyari sa'yo, pag increase ng cash flow, di ba? Bigla mo namang ibili ng mga hindi mo namang kinakailangan. Eh di ganun din yun. Okay, hindi ka rin nakapag-build ng solid financial foundation. Kaya nga itinuro natin, as much as possible, taasan mo yung amount ng psychological wallet mo para unti-unti kang makaipon. Okay, so ayan ha, increase cash flow. Punta tayo dito sa ikalawa. Okay. Halimbawa naman, yan na nga, okay, meron ka ng multiple source of income. Di syempre, itinuro natin na huwag mong gagastusin sa mga hindi mo naman mga kailangan. Okay, so kailangan mo pa rin talagang makapagtabi. Okay, eh ngayon, yung pagtatabi natin ng pera, okay, eh sabi nga natin dapat ay save with a purpose or invest with a purpose. Dapat merong pagdadalhan. Okay. Kung mapapansin mo dito sa ikalawa, yung tinatawag na healthcare short-term or long-term care yan. Okay, yung mga HMO cards. Okay. Kung ikaw ay empleyado, okay, tapos part ng iyong compensation or part ng iyong benefit ay meron kang tinatawag na HMO, yung short-term healthcare. So habang ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, if ever ikaw ay ma-hospitalize, di ba? Merong sasagutin ng insurance company, no, health insurance company. Okay, maganda yon. Swerte ka kung merong ganun. Okay? What if wala kang ganun? Okay, paano kung hindi ka na nagtatrabaho dun sa kumpanya kung saan ikino-cover ka ng short-term healthcare mo? Yan, okay? So, alam nyo ba na, di ba, pinag-uusapan na ano ba ang pinakamahal na room? Okay, yung hotel room daw. Okay, sa buong mundo. 'Di ba? Yan ba yung mga matatagpuan sa Dubai or sa Europe? Yun ba? Actually hindi eh. Okay? Ang pinakamahal na room, okay, yung hospital room. 'Di ba? Paano kung ikaw ay na ICU? Ang laki ng babayaran mo per day diyan. Okay? Kaya nga very important, okay, na meron tayong investment or meron tayong nakalaang budget para dito sa healthcare natin. Kasi yung pagkakasakit hindi mo yan maiiwasan. Okay? Kaya 'di ba? Danas natin ito. Okay? At saka binibigyan natin ng emphasis kung bakit kailangan tayong maglagay ng fund para dun sa ating health insurance or sa healthcare natin. Okay. Kasi nga halimbawa ikaw
ay money machine. Ano bang ibig sabihin ng money machine? Ikaw yung breadwinner ng family, ikaw yung nagpo-produce ng pera. Okay, what if ikaw yung magkasakit, 'di ba? So, ay ikaw ang nagpo-produce ng income, ikaw ang nagsusustain. So, what will happen? Makakat. Okay? Kasi nga nagkasakit ka. Tapos, ang pinakamatindi nan, mababaon ka sa utang. Okay? Alam dito sa Pilipinas, 'di ba maraming maraming namamatay dahil wala na talaga silang pang-sustain sa mga sakit, etc., etc. Kaya nga, kung ikaw ay magkakaroon ng extra income, I advise, okay, excuse me, I advise, you invest a portion of your money or you put a portion of your money into healthcare. Okay, meron tayo diyang mga HMO, short term, pwede rin namang mga long term. Okay, so marami nang nagkalat dyan, okay, na mga health insurances. Okay, piliin mo na lang kung ano yung mas best fit sa iyo. Ang mahalaga, okay, i-prioritize mo yung iyong kalusugan. So aside from being healthy, syempre, 'di ba? Kailangan din, okay, naka-secure. Okay, ang pinagkaiba lang ng short term at saka ng long term is just that yung short term kasi halimbawa within a year lang, 'di ba? Binabayaran mo tapos hindi mo naman nagastos, wala na. Okay, tapon na yung expenses na. So, yung mga long-term care or yung mga long-term health care, ang maganda nan, yung mga ino-offer ngayon, okay. Kapag hindi mo nagamit, then eventually mapupunta sa investment and then babalik sa iyo pagdating ng panahon. Okay, so ganoon na yung mga magaganda ngayon. So tingnan mo na lang kung ano yung mga pwede mong i-avail ng mga services sa mga healthcare company or healthcare insurance company. Okay? So, yun. Okay. Ngayon, isa pa sa mga hindi natin maiiwasan, yung, di ba, kuhain na tayo ni Lord. Yan. Okay. In short, padedo. Okay? Alam mo, yung pagkakasakit at saka yung pagkawala sa mundo ay parehong mahal. Okay? Kasi unang-una na lang, di ba, magkano ang burial lot ngayon? Oh, siguro dito sa province 130 to 150,000. Yung gano'n lang paglalagyan ng kabaong o kaya kahit namang cremation ang gagawin, mahal pa rin ang gastos, okay? So, very important yung tinatawag nating protection or yung life insurances, okay? Alam niyo maraming tao, hindi ko rin maintindihan, okay, dito sa Pilipinas na kapag ang pinag-uusapan ay life insurance, ayaw talaga nila 'tong pag-usapan. Kasi lagi nilang sinasabi ay, ayokong pag-usapan niya yung pagkamatay, okay, et cetera, et cetera. Okey. Ang ito kasing life insurance, hindi naman ito ikaw ang ini-insure, eh, okey? Ang ini-insure dito yung maiiwan, okey? Tatandaan mo yung kamatayan, okey, it is inevitable or hindi talaga siya maiiwasan, okey? The problem is, are you ready, ah, to that time, okey, na ikaw ay, mawala? Tapos sabi nga natin, paano kung ikaw ang breadwinner ng family? 'Di ba? So kung halimbawa wala kang naipundar, hindi ka nakakuha ng tinatawag natin mga protection or life insurances, 'di ba? Na 'pag nawala ka, imagine mo yung maiiwan mo, 'di ba? Ipapangutang pa nila yung iyong yung funeral services, yung burial lot, 'di ba? So parang nawala ka na nga, nag-iwan ka pa ng sakit ng ulo, 'di ba? Gusto mo bang mangyari 'yun sa'yo? Siyempre hindi natin gustong mangyari 'yun. Okay, kaya nga, 'di ba, sinasabi natin na kapag na-secure mo na yung health mo, puwede ka namang tumalon dito sa tinatawag nating mga life insurances at saka ito ay kitang-kita naman natin sa panahon ngayon, sa pandemic, 'di ba, talagang very important yang health at saka yang life protection na 'yan. So kung ikaw, huwag ka ng mag-inarte na, ayoko ng mga patay-patay na ganyan, tatandaan mo inevitable 'yun o hindi mo talaga siya maiiwasan. Okay, at sana wag kang magbigay ng sakit ng ulo sa mga maiiwan mo, 'yan. Kaya nga sinasabi natin itong life insurances na 'to, itong protection na 'to, ito'y para sa mga maiiwan mo, okay. Ngayon ang tanong dito sa protection or life insurances, 'di ba may mga coverage 'yan, 'di ba? Ang tanong, magkano ba dapat talaga, okay, ang iko-cover mo or coverage sa'yo? Okay, madali lang naman. Okay, kuwentahin mo lang, ito pinaka-conservative na 'to, ha. Kuwentahin mo lang kung magkano yung iyong monthly salary. Ngayon, monthly salary mo ngayon. Yung iba ginagawa yung monthly gastos. So ako i-a-advice ko, sige monthly salary. O kung masyadong malaki, monthly expenses, yung mga gastusin. Okay. I-times mo lang sa 12 months para isang buong taon. Pagpalagay na natin halimbawa, pagpalagay na natin 10,000 per month.
Okay, so 10,000 times 12 months, that's 120,000. 120,000. I-times mo ng 10 years. Okay, 10 taon. So that's 1.2 million. Okay? Pag kukuha ka ng protection or life insurance, yun, pwede mo ikuhain yung 1.2 million. Assuming na 10,000 nga yung gastos mo. Okay, per month. Okay? Pero kung gusto mong taasan, much better. Okay, bakit pinag-uusapan yung coverage? Bakit hindi ba pwedeng basta na lang Sir CJ na, kukuha ka ng insurances, bahala na o hindi ganoon. Okay? Sabi nga natin, if we will be putting up our money into something, we have to really study kung saan natin dadalhin. Okay? Ano yung mabe-benefit natin doon. Okay? Kaya nga itinuturo natin na bakit kailangan at least 10 years. Okay? What if halimbawa nga ikaw ay pamilyadong tao kaya breadwinner ka. Okay? At 10,000 yung monthly na sinusupply mo dun sa pamilya mo. Ayan. Nawala ka. Okay? Kailangan magtuloy-tuloy, mag-sustain sila. Nawala ka nga. Wala lang source ng income, wala nang pinagkakakitaan. Paano na sila? Paano na sila mabubuhay? Yun. Okay? So, kailangan, di ba, i-secure natin yung mga maiiwan. Hindi naman ikaw yung maiiwan natin. Yan. At saka, itong protection na ito, life insurance na ito ay instant money. Okay? Ano ibig sabihin instant money? Talagang ibibigay sa iyo ng insurance company. Assuming wala ka namang problema dun sa, di ba? Assuming walang naging problema sa papeles or whatsoever, ibibigay talaga. Okay, mamaya makikita natin ang pinagkaiba nito dun sa inilagay mo halimbawa diretso yung pera mo dito sa tuktok sa investment or sa mga lupa-lupa. Mamaya papakita natin. Okay? Kung bakit mahalaga itong protection na to. But for the meantime, sabi ko nga, okay, i-make sure mo na at least, di ba, yung monthly expenses mo or monthly salary mo, okay, times mo sa 12 and then i-times mo sa 10 years. Okay? Ang kagandahan kasi nan, di ba? So halimbawa, wag naman sana, di nawala ka. Di ba? And then, syempre doon na rin kukuhain yung mga gastos ng funeral services, etc. etc. Tapos may matitira pa doon na i-allow mo yung naiwan mo na mag-continue ang kanilang buhay. Di ba? Hindi sila pwedeng mawala ng pag-asa di ba? So mag-continue yung kanilang buhay, di ba? Pwede nilang halimbawa yung pang business yun para at least kahit papaano kumikita-kita. Di ba? Yan. Yun yung importance nung protection or nung life insurance na hindi naman na-appreciate ng iba. Kapatid, okay? Tigilan mo na yung ganyang kadramahan sa buhay na hindi ayaw mong pag-usapan yun. Darating talaga tayo sa ganyang panahon. Ang tanong, handa ka ba? Yan. Okay? So, kita natin di ba? Nag-increase yung cash flow natin. Okay. And then, ang ginawa natin, nung kumikita na tayo ng extra, ipinarioritize muna natin yung ating healthcare, yung ating health insurance. Okay. And then, syempre, yung portion, di ba? Nilagay naman natin sa life insurance. Kumbaga, sinisecure na natin yung mga maiiwan natin dito. Okay? So, assuming nalagay na natin dyan, okay, punta na tayo dun sa kasunod na step. Yung tinatawag na eliminate debts. Okay, ano ba ibig sabihin ng eliminate debts? Okay, bawasan or alisin natin yung ating, isettle natin lahat ng ating mga pinagkakautangan. Okay? Sabi nga ay meron tayong tinatawag na good debt at saka bad debt. Okay? O yung magandang utang at saka yung masamang utang. Unahin natin yung magandang utang. Okay? Yung magandang utang, kapag halimbawa ikaw may negosyo, tapos nangungutang ka, na ipinapasok mo rin doon sa business mo kasi pinapaikot mo yung pera. So eventually meron yung return o may balik naman yun kasi nga syempre pinapaikot mo Yung kaya tinatawag na good debt. Okay? Meron kasi mga nagsasabi ay masamang mangutang. Hindi yung totoo. Okay, kasi nga sa accounting nga di ba? Accounting equation nga, meron kang makikitang word na liability or utang. Kasi nga, syempre, yung capital minsan hindi naman enough yung sarili mong pera, uutang ka talaga. So good debt ang tawag doon. Di ba? Pinapaikot natin sa business. So kung may good debt, merong bad debts. Okay? At yan yung, okay, nangungutang tayo, bumibili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan, and then eventually, nababaon talaga tayo. Di ba? At minsan nagiging addiction to. At isa sa mga nagiging source ng ating utang ay yung credit card. Okay? Hindi ko sinasabi na masama ang credit card. Okay? Ang masama diyan yung excessive na paggamit, yung hindi mo makontrol yung sarili mo. Kasi nga halimbawa, mababa ang maintenance ng psychological wallet mo, 'di ba? Hindi ka comfortable na may mga excessive money ka or emotionally ka mag-decide, gusto mo
parang bibilin mo to dahil YOLO, di ba? You only live once. Para mga ganun, di, bibili ko yan. Bahala na bukas. Hindi pwedeng ganun. Di ba? So, before ka tumalon dun sa pag-iipon at saka dun sa mga kung ano-anong klase ng investment, isettle mo muna ang iyong mga utang. Napakapangit naman na meron kang ipon tapos bigla kang may mga pinagkakautangan. Alam mo naman, di ba, dito sa Pinas, pag may, di ba, pag ikaw ay may utang, lumiliit ang mundo mo. Di ba? At ang hirap na pag nasira ka sa pera na kesyo mapag-usapan ka na, ay si ganyan, hindi nagbabayad ng utang. Napakapangit talaga na mabigyan ng ganong connotation. Okay? Kaya nga, 'di ba? Kung as much as possible, kung hindi mo kaya, okay, kontrolin yung halimbawa yung credit card mo, 'di ba? I-eliminate mo na 'yan kung hindi mo man talaga kailangan. Okay? Pero kung ginagamit mo 'yan for business purposes, walang masama. Okay, ang point natin dito is, okay, before you jump into savings and you jump to investment, settle all your obligation o bayaran mo muna yung mga utang mo. Okay, kaya as 'di ba, sa mga susunod na mga videos natin, itatakal natin yung kung paano ba mag-settle ng mga utang at paano ba yung mga techniques. Okay? But for the meantime, syempre, yan na nga, foundation muna tayo. So eliminate mo yung mga utang mo. Okay? So ano pa? Ayan. So nandito na tayo sa ikalawa sa tuktok. Okay? Yung tinatawag nating emergency funds. Okay? Pinag-usapan natin to doon sa unang video kung bakit kailangan nating mag-save. Okay, sabi nga natin, we save for a purpose, we invest for a purpose. So bakit, ano bang ibig sabihin nitong emergency fund na to? Okay, itong emergency fund na to, fund na inihiwalay natin coming from our source of income or halimbawa salary natin, di ba, or sa business natin. Okay, para if in case may mangyaring emergency, ano ba yung mga normaling nagiging emergency? Halimbawa, hindi naka-secure or walang health insurance yung magulang mo, 'di ba? Or yung anak mo. Tapos nagkasakit. At least meron kang mahuhugot, 'di ba? Nagkaroon ng pandemic, nag-lockdown, nawalan ka ng trabaho, okay? At least may emergency fund kang nakatago, 'di ba? Nawalan ka ng trabaho, 'di ba? Maghahanap ka ng trabaho, meron kang paghuhugutan. Iyon sinasabing emergency fund. May sasakyan ka, nasira, papaayos mo, emergency fund. Okay? Ito nga yung sinasabi ng mga matatanda nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Okay? At itinuro natin, di ba, kung paano mag-establish ng emergency fund dun sa ikalawa nating video lecture about si abundance formula. Na kapag may dumating sa yung income or kita, di ba, huwag ka muna gumastos, ihiwalay mo na yung portion, di ba? Ihiwalay mo na yung portion dun sa kita mo, yung tinatawag nating pay yourself first, itago mo na for emergency fund, di ba? Emergency fund or emergency purposes. Yan, okay. Ay ngayon, ang tanong, sir, magkano po ba dapat ang ilagay ko sa emergency fund ko? Actually, nakasulat na nga dito eh, 'di ba? So as much as possible, 3 to 6 months of your salary. Yung iba ang ginagawa, 3 to 6 months ng expenses nila. Okay? Pero syempre, conservative, mas maganda, mas malaki yung emergency fund natin. Okay? So bakit 3 to 6 months of your salary? So halimbawa, 20,000 monthly ang iyong salary. O di times mo sa 3 months, the minimum yun, di ba? 6 months, ayan, okay. 3 months, ginagamit to para doon sa mga single. May wala pang pamilya, wala pang anak. So enough na yung 3 months, i-multiply mo lang din sa iyong monthly salary. So katulad nitong example natin dito, kung halimbawa, 20,000 pesos ang iyong monthly salary times mo sa 3 months, so at least 60,000 may nakatabi ka. Okay? Nakatabi ka saan? Ayun, savings deposit or sa ATM mo. Okay? Kasi nga emergency purposes, hindi pwedeng maghintay eh. Kaya nga nasa savings or nasa ATM para madaling mahugot pag may nangyari ngang emergency. Yan. Okay? Kasi nga kung halimbawa wala ka naman nakatabing emergency fund, tapos ang nangyari sa'yo, lahat ng fund mo, nasa binili mo ng lupa, ini-invest mo dun. Oh, ay paano kung halimbawa magkasakit nga sa pamilya, ay hindi naman secured yun. O mabebenta mo ba agad yung lupa? Hindi din naman, di ba? Kung mabenta mo or masanla mo, napakababa ng amount. So importante talaga na meron kang tinatawag na emergency fund. Ngayon, itong 6 months, para yan dun sa mga may pamilya. O kaya marami talagang dependents, di ba? So, di 120,000, kung 20,000 ang monthly salary, this meron ka nakatago sa bangko na gano'n. Okay? At syempre, any excess of that, diba? Na-establish mo na, meron ka na ng sarili mong healthcare, meron ka ng sariling protection or life insurance.
na-eliminate mo na lahat ng mga pinagkakautangan mo, pinagkakautangan mo na-eliminate, yung mga utang mo, o kaya in-eliminate mo na or as much as possible, nabawasan na, di ba? Maliit na lang, di ba? And then may emergency fund ka na. It's about time na, ayan na, pwede ka nang tumalon sa investment. Okay? Ang ibig sabihin kasi ang pinagkaiba kasi ng savings and investment, ang savings kasi nga, di ba, inhihiwalay mo for emergency purposes or baka may dumating na opportunity na mag-business ka, di ba? Yun. So, wala talaga siyang return. Okay? Kung meron man, very minimal. Yan, na mas mataas pa yung inflation rate. Ngayon, pag sinabi mong investment, ito is something na may return. Okay, binili natin, okay, kasi ina-expect natin na may return ito. Halimbawa na nga lang yung example ng, sir, matatawag ba na investment bumili ka ng bahay, kayo bahay at lupa, di ba? Kung gagamitin mo kasi siya for personal use at wala namang return, hindi siya considered as investment pagdating sa usaping finance. Okay, lalo na kung hindi mo naman siya binayaran ng cash. 'Di ba? At binabayaran mo pa naka-amortization, 'di ba? Naka-loan. So parang ang nangyayari, ang kinuha mo utang, hindi investment kasi nagbabayad ka eh. Ganon din sa sasakyan, 'di ba? So kung hindi mo naman kinash at nagbabayad ka ng amortization dahil ni-loan mo siya, so utang yung binabayaran mo, utang yung kinuha mo, hindi investment 'yun. Ngayon, kung halimbawa, okay, ibinili mo ng bahay at lupa tapos pinauupahan mo. So may income, may return. 'Yun investment 'yun, tawag doon. May sasakyan ka, pinauupahan mo, pinagkakakitaan mo, ginagamit mo sa business, yun investment ang tawag doon. Okay, ngayon, marami kasing klase ng investment. Ang unang tanong kasi diyan, di ba lagi ang dami nagtatanong na, saan ba dapat maganda mag-invest? Okay. Ang lagi mong tatanungin sa sarili mo, ano ba ang purpose mo? Bakit ka ba nag-i-invest? Okay? Doon ka magsimula sa iyong purpose, sa iyong objective. So halimbawa, katulad nito, nakalagay sa screen natin, gusto mo mag-ipon for your retirement, gusto mo college fund ang mga anak mo, 'di ba? Gusto mo makapag-put up ng hindi na mamagarang bahay pero kumbaga cozy or magandang 'di ba, tirahan, etc., 'di ba? So may mga ganun kang target eh. So kailangan mo munang iset 'yon. And then pag sinet mo 'yon, lagyan mo ng date kung kailan para malaman mo, okay, kung saan mo rin talaga dadalhin yung pera mo para ma-reach mo yung goal mo na halimbawa, at the age of 50 gusto ko na mag-retire, meron na bang retirement fund or meron namang college fund. At napakarami naman, okay, na pwedeng pag-investan. Okay, so halimbawa na nga lang yung tinatawag nating stocks or yung sa stock market. 'Di ba? Normally, kapag dadalhin mo kasi ang pera mo sa stock market, ang ibig sabihin kasi ng stock market, okay, bumibili ka ng share ng kumpanya. 'Di ba? Halimbawa ay hindi tayo nagpo-promote so halimbawa si BDO or si BPI, 'di ba? Yung mga kumpanya na yan, gusto mong maki-share diyan, 'di ba? Bakit ka ba bumibili ng share of stocks diyan sa mga kumpanya na yan? Kasi nga dalawang bagay. Una, 'di ba, nag-e-expect ka na makatanggap ng dividendo. Kasi kapag sila'y kumita, di syempre lahat ng mga shareholder na may investment sa kanila, babayaran nila depende doon sa number of shares. Okay, so may kikitain ka doon, tawag doon dividendo. Dividendo, dinidivide, di ba? Sineshare nila yung kanilang kinita. So magandang source ng income. Okay? At ikalawa, syempre, para yung lupa eh. 'Di ba, na binili mo ng mura pa and then eventually wala naman yang ibang pupuntahan kundi pagtaas, tataas yung value nan. So, pag ibinenta mo 'yun, di kikita ka doon. Okay? 'Yun yung sa stock market. Ngayon, sa stock market kasi, ito ay fit para doon sa mga ang goal ay pangmatagalan katulad ng college fund or katulad ng retirement fund. Huwag kang maglalagay dito sa stock market ng portion ng income mo. Ang gusto mo ay pang short-term goal. Hindi yun pwede dyan. Okay, kaya pinapa-establish nating mabuti, ano ba ang purpose mo? Bakit ka mag-i-invest? Yan ba ay long term? Yan ba ay short term? Okay? Doon mo na malalaman kasi kung ano-anong mga investment vehicle ang fit doon sa goal mo. So katulad nga nan, halimbawa, retirement fund or college fund, sige, pwede mong ilagay sa stock market. Okay, pero huwag ka naman maglalagay sa stock market kung halimbawa, anong edad mo na, 'di ba? Tapos malapit ka na palang mag-retire. Alam mo kasi dito sa stock market, minimum na pinag-uusapan natin dito, 10 taon. 10 taon mong didisiplinahin ang sarili mo, 'di ba? Na maglalagay ka consistently dito sa stock market na yan, bumibili ka ng mga shares of stock na yan, either indirect or direct.
'Di ba? Either may nagma-manage ng sarili mong fund katulad ng mutual fund, ayan, na-mention na nga dito, o kaya ikaw ang mismong nagma-manage. Okay, so syempre tingnan mo rin naman yung edad mo. Baka mamaya close to retirement ka na, 60 years old ka na. 'Di ba? Ang retirement is 65 o parang gano'n, 'di ba? O tingnan mo din. But ang pinag-uusapan natin dito, itong stock market na 'to, itong mutual fund na 'to, okay, including bonds, although ang bonds naman pwede ring short term, okay. Tingnan mo 'yun, yung goal mo. Okay? Itong bonds, okay, meron kasing mga tinatawag na bukod sa pagiging shareholder, meron tinatawag na bondholder. Ang pinagkaiba ni shareholder at ni bondholder, okay, kung ikaw ang bondholder, ikaw ang nagpapautang dun sa kumpanya. Okay, so si kumpanya, halimbawa si BDO, 'di ba? May utang siya sa iyo. Okay? Siyempre, may isang way para ikaw ay kumita diyan. Kapag may utang, may interest. So babayaran ka ng interest diyan, eh, 'di ba? So bukod din sa pinautang mo, babayaran ka rin ng interest. 'Yan. Ngayon, itong mga malalaking kumpanya na 'to, bakit ba sila kumukuha ng mga investor at saka bakit ba sila nangungutang din sa mga tao o sa mga kumpanya din? Kasi nga 'di ba pinapaikot nila, ginagamit nilang kapital para mag-expand sila, para dumami sila, lumaki sila, branch out sila. Okay? So eventually, 'di ba, mas maganda yung gano'n. 'Di ba, kumikita yung business, alam mo na mababayaran ka talaga, 'di ba? So yan yung concept ng stocks at saka ng bonds at saka ng mutual fund. So itong mga 'to pang long term ito generally. Okay, but meron 'pag pinag-aralan mong mabuti itong mutual fund, itong bonds, okay, meron diyang mga pang short term na sinasabi ng mga 3 to 5 years 'yon. Okay, although long term na rin naman ang tawag do'n, but generally, okay, 'pag pinag-usapan kasi natin yang tatlong 'yan, long term 'yan. Okay? As much as possible, 'wag mong pababain ng 10 years, 'di ba? 'Yan, okay. Ngayon puwede rin naman halimbawa real estate. Ano naman yung real estate na 'yan? Either bumili ka ng lupa, 'di ba, tapos pinapataas mo yung value tapos ibebenta mo. O kaya mga condo units, 'di ba, na pinauupahan mo, and then another source of income mo din 'yon. Ayan. So, dito kasi sa probinsya, 'di ba, parang 'pag sinabing investment, ay lupa 'yan, laging laging gano'n. Okay, hindi, maraming klase din. Okay, meron nga tayong tinatawag na investment sa stock, investment sa bonds. Sa mga susunod na video lectures natin, maglalabas tayo ng lecture about dito. Ano ba yung stocks na 'yan, ano ba yung mga bonds na 'yan, ano ba yung mga mutual funds na 'yan, 'di ba, na maiintindihan ng ordinaryong Pinoy. Okay, kasi kapag narinig nila yan, parang, ay, pangmayaman lang ito, huwag natin 'tong pag-aralan. Hindi gano'n. Okay, so sabi nga, financial education is for everyone. Yan. Okay, at magandang financial literate talaga tayo. Okay, para at least alam natin yung gagawin natin. Ang hirap din kasi ng daily, 'di ba? Daily daily living ka, hindi mo alam kung anong plano mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo. Ay, maganda yung meron kang structure or blueprint, 'di ba? Parang bahay, 'di ba? Pag paggawa ka ng bahay, may blueprint 'yan, yung mga engineer natin, mga architect natin. So ganoon din dito sa pagbi-build ng solid financial foundation. Okay, planning ang ginagawa natin dito para at least, 'di ba, smooth yung galaw natin, hindi yung mag-iisip tayo anong anong gagastos natin kinabukasan, anong papangkain natin. Okay, maganda 'to, may blueprint tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Okay, ngayon, bakit nasa tuktok itong investment? Bakit hindi ka puwedeng tumalon papunta do'n? Okay, kasi nga halimbawa, 'di ba, meron ka ng nag-increase ang cash flow mo, kumikita ka na. Okay. Ngayon tumalon ka diretso dito sa investment, 'di ba? Wala ka namang utang, tinalanan mo siya. Wala kang emergency fund na tinago, dineretso nilagay mo na sa business, okay? Or binili mo na ng mga lupa, ganyan. Ang tanong diyan ay what if, okay, ikaw ang mawala o ikaw ang magkasakit. Anong mangyayari dito sa real estate na 'to, 'di ba? Ibebenta mo 'yan. Napakahirap magbenta ng mga real property. Kaya nga ang tawag diyan ay alternative investment. Alternative lang, hindi primary. Okay, kasi nga napakahirap ibenta na, napakahirap gawing pera 'pag kinakailangan mo na. Okay, so either isasanla mo 'yan o ibebenta mo ng mas mura. So edi lugi ka rin do'n sa investment mo, 'di ba? Okay, o kung halimbawa nawala ka, naiwan yang mga 'yan, yung mga property mo na 'yan, hindi naman 'yan basta-basta maiipasa do'n sa mga magmamana, eh. 'Di ba? Dadaan pa 'yan sa hearing, 'di ba? Kaya nga yung minsan, ang mga nagmamana na hindi yung mga anak kundi yung mga apo na, sa sobrang tagal nga, 'di ba? Kahit sabihin mo na mayroon kang last will and testament,
hindi naman basta-basta agad makukuha itong mga ito. 'Di ba? O mako-convert yan sa cash o whatsoever. Okay? Ay ngayon, kailangan mo nga ng pera. Kaya yun yung importance ng tinatawag nating mga life insurances at saka mga health insurances. Okay? Kaya hindi mo nga pwedeng talunan. Sa paggagawa naman ng bahay, hindi ka naman pwedeng bubong agad. Yan, okay? 'Di ba? So, 'yan ang mahirap diyan. Hindi katulad nitong nasa life insurances at saka nitong mga healthcare na 'to. Instant money yan, makukuha talaga yan kasi yun yung nasa agreement eh. Pero itong mga investments na 'to, okay, sabi ko nga kung hindi maganda ang solid financial foundation mo, eh walang mangyayari diyan 'pag nawala ka o kaya nagkasakit ka. Okay, benta na nga at murang amount pa, hirapan ka pang makahanap ng buyer, 'di ba? Katulad nun, halimbawa yung stock market ay mutual fund na yan, 'di ba? Oh, kung nagkaroon ng emergency, pwede mo bang ma-pull out agad yung mga pera mo diyan sa stock market at sa bonds? Pwede naman. Ang problema ay lugi ka. Okay? Eh kasi nga, meron naman talagang nakalaan for emergency purposes. And ang tawag nga doon ay emergency fund. Kaya nga nakalagay sa bangko para mabilis makuha eh. O, di ba? Kung nasa deposit box mo, di, mabilis makuha. Di ba? So, yan yung sinasabi natin. Okay? Na pagbibuild ng solid financial foundation. Gumagawa tayo ng blueprint or planning. Okay? At ito na nga yung pundasyon. Magsimula tayo sa pag-i-increase ng ating sources ng income. And then kapag eventually kumikita na tayo, maglaan tayo ng fund para sa ating health insurance kasi hindi mo maiiwasan ang pagkakasakit. O kung halimbawa maiwasan mo yan at diretso gano'n ka na kaagad, at least meron kang life insurances, 'di ba? Nandiyan sa taas ng healthcare protection. And then kontrolin mo ang sarili mo, 'di ba? As much as possible, wag kang mag-incur ng utang o kung hindi man maiiwasan, make sure mo na yan ay for business purposes. Yan. And then establish emergency fund. Okay, magkano dapat? 3 to 6 months of your salary. Depende kung ikaw ay maraming dependents or ikaw ay single or ikaw may family. Diba? So, and then eventually yan, pwede ka na lang tumalon sa investments kapag na-secure mo na lahat ng mga naandyan sa mga steps na yan. Okay? At kung meron kang ganyan, sabi ko nga, magkakaroon ka ng tinatawag na financial freedom. Okay, yung peace of mind mo, di ba? Ayan. So kung marami kang natutunan sa video lecture natin na ito, don't forget to like, share, di ba? Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. And i-share mo din itong natutunan mo kasi malaking bagay. Okay? Lalo na itong sa mga natin sa mga OFW natin, di ba? Itong maganda ito kasi syempre hindi nila alam mo ang tao pag hindi nila alam kung anong gagawin talaga nila, walang blueprint, walang wala, basta gastos yan ng gastos, padala ng pera. Okay, kung nasa abroad or gastos ng gastos yan. Okay, maganda ito, ilalatag natin. Okay, ito ang magiging start, okay, ng pag-build mo ng solid financial foundation. Okay? So, I hope marami kayong natutunan sa video lecture na to. Kung marami kayong, kung meron kayong mga comments or meron kayong mga questions or queries, pwede nyo namang i-comment below dun dito sa ating YouTube channel. Comment nyo lang dyan and then pwede natin sagutin dun sa mga susunod na mga video lectures natin. Okay? So, thank you very much for your time and listening to our lecture. And then of course, thank you rin sa International Marketing Group for giving us this idea. Okay, and then of course, we're sharing natin dito sa mga tagapakinig natin. So, maraming salamat and God bless us all.